Alam mo, Bes, habang naghuhugas ako ng isda dito, bigla kong naisip, paano kaya naghuhugas ng isda ang mga ninuno natin dati? Wala pa namang gripo noon. Ayon doon. Ayon sa mga kwento, sa ilog daw sila naglilinis. Literal na freshwater cleaning cleaning girl. Imagine mo, may basket ka ng tilapia, tapos nakaluhod ka sa ilog, sabay chika sa mga kapitbahay na naghuhugas din ng labahin, kusina at chismisan in one place. In one place. Classic Pinoy. Tapos, eto pa besh, yung mga gulay noon, wala pang instant chop-chop o fancy knife. Ginagamit lang nila yung bamboo knife o minsan bato. Pero sabi nga ng lola ko, kahit simple lang ang gamit, basta may tiyaga at pagmamahal, laging masarap ang luto. Kaya pala, pag nagsaing si lola, kahit walang magic sarap, lasang fiesta pa rin. Ito naman, ito namang fish dati, sinisigaan lang yan, besh, walang mantika, walang kawali, tinatadtad nila ng dahon ng saging, niloloto sa apoy, nagawa sa kahoy, grabe, eco-friendly cooking goals. Take note, walang electric fan, pero walang reklamo. Pawis is part of the flavors. Charo. Tapos, ayun, habang kumukulo ang ulam natin, nare-realize ko, kumukulo daw, naghihimay pa ako, hindi pa siya kumukulo, nauna na ang kwento ko. Habang kumukulo ang ulam natin, na-realize ko, ang daming nagbago sa kusina. Pero yung puso ng pagluluto, pareho pa rin. Noon man o ngayon, ang lutong bahay hindi lang tungkol sa pagkain, kundi sa pagmamahal na inilalagay mo, ba't ako natatawa? Inilalagay mo sa bawat hiwa, bawat halo, at bawat talsik ng mantika. Kahit sinabawan to, walang mantika. Ganun. Kaya next time, besh, pag nagluto ka, isipin mo rin yung mga ninuno natin. Simple lang buhay nila, pero puno ng lasa't saya. At syempre, huwag kalimutan, hugas muna bago chika. Kasi cleanliness is next to kasarapan. Habang naghuhugas ako, besh, imagine mo, dati walang gripo, walang dishwashing liquid, pero clean freak pa rin sila. Ginagamit lang nila abo at buhangin, panghugas. So, technically, ash-based dishwashing na sila noon, bago pa nauso ang eco-friendly trend. Trendsetter na pala sila. Ngayon, one click lang sa gasol, may apoy ka na. Pero noon, Diyos ko besh, kailangan mo munang mangalap ng panggatong at hindi basta-basta. Kasi dapat tuyo yung kahoy. Kung hindi, uusok lang yan. Tapos, ay Diyos ko, ang mata ko, kasa usok. Lutuin pa lang, may struggle na. Parang love life, kailangan mo munang pagtiyagaan bago ka makarating sa lutong tama. Tapos, besh, ang kawali noon, hindi non-stick, stone stick, ginagamit nila yung palayok o kawa na mabigat, nagmamadali ako, na mabigat pa sa feelings mo kay ex. Pero kahit ganoon, promise, masarap pa rin luto nila. Kasi nga, sabi ng matatanda, ang sekreto ng lutong bahay, hindi mantika o asin, nasa puso ng nagluluto. Alam mo ba dati? Mamadali. Alam mo ba dati? Wala ring orasan. Kaya yung mga nanay noon, inaamoy lang yung ulam para malaman kung luto na. Literal na chef's intuition. O sa atin ngayon, oy, besh, amoy na ulam mo. Kain na tayo. Talagang certified Pinoy. May pakiramdam kahit walang timer. Kaya kapag nagluluto ka ngayon, besh, huwag mong madaliin. Remember, kahit gaano ka ka-modern, ang gamit mo kung wala kang tiyaga at pagmamahal, walang lasa yan. Ang tunay na lutong bahay, may halong tawa. May halong tawa. Chika at tawa, lo? May halong pawis pala. Ganun. May halong pawis, chika at tawa.